Another bakery area tayo for today. Hanap mo ba besh yung pwedeng pagkakitaan? Ito pwede kahit sa maliit lang na oven. For today's video, gagawa tayo ng pan de coco at pan de munggo. Ang dough na gagamitin natin dito ay basic sa mga tinapay na makikita sa mga panederya. Malambot ang dough na to na pwedeng gamitin sa iba't ibang klaseng tinapay. Pero magdidepende pa rin yan sa brand ng ating mga sangkap at temperature at oras ng pagluto. Una nating hinalo ang maliliit at basang sangkap para matunaw muna mga to. Ang dough mixture natin ngayon ay 2 kilos. Makakagawa tayo dito ng around 140 to 150 pieces na pan bread. Na 25 grams bawat isa. Maliban sa nakasukat ng mga sangkap, sinusukat din natin yung ating dough para pantay-pantay yung ating gawa. Walang malaki, walang maliit. Ayun, gumagawa tayo ng pan de munggo. Ganon din yung process sa pan de coco. Yan, marami yung palaman natin. Then, kailangan ipagdikit yung sides. Then, pailalim din yung paglagay ng pinagdikitan. Ito naman ang ating pan de coco or pan de niyog. Cooking time natin is 10 minutes, pero pwede pang magdagdag ng 1 or 2 minutes kung gusto nyo po ng mas brown. Sa 300 degrees Fahrenheit temperature. Ganito ang paglalagay natin ng banyang itlog, ibang tinapay nga lang ito. Last process natin ng packaging. Maliban kasi sa mga nagmamadali yung aming mga customers dito, yung pagbabalot ng tinapay ay nakatutulong din upang mapatagal yung lifespan or mapanatiling malambot yung ating mga tinapay. At sa pagbalot, syempre, ang pinakamagandang side yung ating front. Madaling mekos-mekos lang ginagawa natin sa pagbabalot. Ganyan lang, napaka-simple. Palambing naman besh kung nagustuhan mo ang video kong ito. Maraming salamat!